Hello po, greetings mga kababayan. Ay ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan o tinalakay o natalakay na sa ating mga usapin, sa ating mga videos ay huwag po ninyong may turing isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong issues, ay pinaka-the best na po na kumonsulta kayo sa inyong lawyer, sa inyong community. Alright. Okay. O sa mga baguhan pa lang, no, hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po, no, paki-click po yung subscribe and share and like buttons po natin upang sa ganun ay ma-notice naman po tayo, no, ng ating algorithm natin sa YouTube, okay? At bukod pa doon ay maisakatuparan din natin yung ating adhikain na maipalawig pa at mapalaganap, no, ang pag-spread out po ng mga legal na impormasyon sa ating mga kababayan saan man po kayo naroroon, no? Kasi sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright, so of course, bago natin malimutan, kung hindi pa kayo hindi pa nyo na-click yung notification bell, ay paki-click din po yung notification bell upang sa ganun, ay kung tayo po ay merong mga updates, no? You could be notified in real time para wala po kayong ma-miss, no? Sa ating mga episodes. Alright, so, by the way, bago tayo magpatuloy, I would like to borrow your time, no? I-promote ko lang po yung ating libro, no? Ito po ay your legal handbook, no? Daily Law Companion for All. Ibig sabihin yan, kahit hindi po kayo lawyer, you can use this book, no, as your handy reference, no? Kung meron kayong mga gustong malaman tungkol sa batas na usually na pag-usapan na natin dito sa ating channel. Okay, hardbound po siya. Okay, and you can buy this sa ating publisher po, no, Central Books, no. May branches po sila sa Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila at saka sa Mandaluyong. You can also order sa kanilang website www.central.com.ph. O may nagsabi rin po sa akin na available na rin po ito sa National Bookstore. Okay? So, pre-delivery po sila just in case mag-order kayo online, no? Nationwide. All right. So I hope you can have you can find this book, no? A handy reference book, no? Sa inyong bahay, sa inyong workplaces, no? And of course, this could be a good investment po sa inyo. All right? Maraming salamat. Okay. Another book po na i-promote po natin is this one po, no? The Code of Professional Responsibility and Accountability o CIPRA, no? Sa ating mga kumpanyeros no, for lawyers. So kung wala pa kayong kopya nito, you can also have this Central Books. They have branches in Metro Manila, no, Mandaluyong, Makati, Quezon City, no, and Makati, and of course they have also branches in Cebu, Davao. Okay, meron din po sila doon. Alright? So, or you can order sa kanilang website, www.central.com.ph. Okay? Hardbound din po ito. Okay? So much for that. Thank you for your time. So, mag-proceed na tayo dito sa ating usapin, no? Ito po ay base sa sulat na natanggap natin, no? Itago natin siya sa pangalan si Benji. Okay? So, ang kanyang kwento is that mayroon siyang sasakyan, nakabili po siya ng sasakyan, okay? At ito po ay hinuhulugan niya, no? So in effect, yung sasakyan niya ay hinuhulugan niya ng installment, and then of course ito'y parang pumasok ito sa chattel mortgage kasi kung bibili kayo ng sasakyan, no, napapansin niyo kung mayroon kayong bumili kayo ng kotse, no, by installment o motorcycle, usually po yan, naka-chattel mortgage po yan. Okay? So, pag hindi niyo nabayaran ng dalawang installment, that could be a ground na para po rimata, no, ma-foreclose ang mortgage at
makukuha po yun, babawiin po ng dealer ang sasakyan, and then this could be sold by public auction. Okay? So ito pong sulat sa atin ni Benji ay may tanong nang po siya, kasi sabi niya dito ay yung nabili daw niya yung kanyang sasakyan by installment. Okay? So natanda niya, may pinirman siya mga dokumento. Okay? So tinatanong niya, ano ba ang rights niya dito? Kasi it appears na yung sasakyan na ginamit na collateral ay nagkaroon ng aksidente, at sa buting palad naman ay hindi po siya masyadong seryosong nasugatan. Although wasak po daw yung sasakyan. So hinahabol na siya ngayon, no? Kasi di niya magamit na yung sasakyan. So hinahabol na siya ngayon ng dealer na dapat bayaran, no? Kasi ay obligasyon niya ito sa makatuwid. So nagtanong-tanong daw siya, sabi naman niya, di ba attorney, pag ganitong sale by installment, di ba, sabi niya, pag ganyang hindi ako nakabayad, sabi niya, wala nang remedy sa akin yung dealer, kundi kasi hindi naman din yung kasalanan na nawasak yung sasakyan. Okay? But ano ba daw talaga ang batas tungkol dito? Okay? Now, pag sa ganito mong mga transaction, no, wherein bumili kayo ng sasakyan, no, by installment, okay? Or kung hindi man installment, meron kayong pinagkasunduan na babayaran mo ito sa datang panahon. Kung sakali man nag-default kayo, ang right po ng tinatawag nating mortgagee, yung inyong pinagsanlaan o yung pinagbilhan, ay sa ilalim ng Article 1484 ay number 1. Kung hindi kayo nakabayad, ay kailangan ay i-exact yung fulfillment ng inyong obligation. Kailan i-compel kayo na magbayad. Kung hindi kayo magbayad, ay siyempre dadalhin kayo sa korte to collect. Okay? Okay. So, ngayon, mayroon ding option si dealer na i-foreclose yung sasakyan ninyo. Okay? However, pag pinorclose niya ito, okay? At mayroong pang balance, halimbawa, ang halaga ng inyong mortgage ay halimbawa ay 500,000. Nung na-foreclose ito at naibenta sa auction sale, ang pinagbilhan lamang ay 200,000 because hindi ayos ang inyong ang pag-maintain perhaps, no? Kaya ngayon, ang tanong, pwede ba kayong habulin pa ng dealer kasi kung 500,000 ang inyong mortgage ay ang napagbilhan lang, halimbawa ay 200,000 lang o 300,000, meron pang balance na 200,000. So pwede kayong habulin pa rin niya kahit na na-foreclose na yung property. Okay? Karapatan po niya yan. Okay? However, kung tulad nito, halimbawa, sale by installment. Okay? Sa sale by installment naman ng personal property, particularly ng sasakyan, pag ang sasakyan normally, pag ang dealer ay nag-exercise siya ng foreclosure, okay? At nagpagbili nito ng auction, okay? Ay kung kulang man ang napagbilhan niya, okay? Ay wala na siyang ibang remedies pa na habulin kayo. Kasi na-foreclose na niya. Ito ay applicable lamang by sale on installment. Okay? Pag hindi by sale of installment, okay, sinanglaan ninyong sasakyan ninyo, okay, hindi kayo nakabayad, okay, at ang usapan niyo halimbawa ay 3 years or 2 years, okay, pag sinanglaan lang ninyo at as collateral, pwede pa rin kayong habulin kahit na na-foreclose na. However, kung ito ay by sale on installment, okay, at ang creditor ninyo ay bumili siya na, okay, i-foreclose na natin. Okay? Pag ginawa niya ito, ay wala na siyang right para habulin pa kayo. Okay? Kahit na may pirmahan kayo doon sa dokumento na in the event na nag-foreclose at kulang pa yung pinagbilhan, okay, ay mananagot pa rin kayo. Ito po ay maituturing na void po yan, walang saysay, no? Because maliwanag po doon sa ating
sa ating batas, no? Article 1484 na pag inabail ito ng creditor ay wala na siyang ibang remedies pa, okay? Kundi hanggang doon na lang, no? Pinagbili niya yung na-foreclose yung kotse, hanggang doon lang. This is in case of sale by installment sa dealer, okay? Now, in this particular case, sa kaso ni Benji, okay, ay naisanla niya yung sasakyan, okay, by installment, okay? But without kayo, ha, pagpupunta kayo sa dealer, tandaan ninyo, okay, meron din kayong pinipirmahan na promissory note. Okay? May utang kayo. Okay? Now, in this particular case, sa kaso ni Benji, nasira yung nawasak na yung kotse na binili niya by installment. Okay? So, in short, yung security ninyo, yung collateral, wala nang maasahan yung inyong dealer kasi nasira na yung collateral. So, ano pang ang kanyang i-auction sale kung wala na, nawasak? So, in this particular case, okay, maaari pa kayong habulin ng yung inyong creditor because hindi doon sa collateral na nawasak na, kung hindi kayo ay pumirma ng promissory note. Okay? Maaaring dito kayo habulin, no? At panagutin kayo, no? Mag-file siya ng kaso sa korte for halimbawa ay kung ano pang kulang ninyo plus damages o interest, doon kayo maaari pang singilin. Okay? So, yan po ang ating tatandaan, ha? Okay, may complication po ito ng konti, so I hope mag-get ninyo. Okay? This is yung sinasabi natin kung sale by installment. Okay? Pag sale by installment, okay, normally, pag nasira pag na-foreclose yan, okay, wala nang habol sa inyo yung dealer na makarecover ka ng deficiency, okay? Kung that is sale by installment. Pero kung hindi sale by installment, okay, at na-foreclose yan at kulang pa rin yung napagbilan o auction sale, ay maaari pa rin kayong habulin for deficiency doon sa kakulangan na pinagbilhan nito, okay? Pero pag sa sale by installment, okay, pag pinorclose yan, wala nang ibang option yung ibang creditor na habulin kayo. Okay? Kasi under the law, tatlo lang po ang pwede niyang ma-exercise, no? Either demand for payment, okay? And magdemanda po siya for sum of money or i-foreclose niya yung mortgage. Okay? Pag na-exercise niya yung number 3, na-foreclose niya, no? And this is a sale by installment, wala na siyang ibang remedies pa para habulin po yung debtor o may utang. Now, in this particular case, ni si Benji, paano yun? Nasira po, nawasak completely yung sasakyan. Okay? In this particular case, pwede pa bang mahabol si Benji? As a rule, hindi na po. Pero, pag si Benji ay nagperma ng promissory note, okay? Dahil wala na yung sasakyan, nawasak na, hindi na pwedeng i-auction sale. Okay? So, pwede pa rin habulin si Benji, no? Dahil sa obligasyon niya na nagpirma siya ng promissory note at meron siyang utang. Okay? Maaari pa rin siyang habulin ng kanyang creditor. Okay? So, I hope maliwanag po yun, no? And, reminder again, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, no? Paki-click ng po subscribe at share and like buttons po natin, no? Upang sa ganun, at of course yung notification bell, upang sa ganun pag meron tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na ating mga episodes. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito lang muna tayo, and I hope to see you again, no? In the next live streaming or in our video mga uploads po natin, okay? At of course sa mga shorts po natin, okay? Hanggang sa muli, and keep well and God bless.